Hi everyone! Welcome back to my channel again. Andito ako ngayong gabi sa Expo, February 2, 2022. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. Pakiclick nyo na rin yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Ini-enjoy lang namin yung Expo ngayon kasi hanggang March 31 na lang itong Expo dito. Pero after Expo 2020, gagawin nila itong District 2020 kung saan may mga buildings or mga structures na nandito na i-maintain nila at gagawing parang business hub itong lugar na ito. Sa mga taga Dubai na hindi pa napunta ng Expo 2020, huwag nyong sayangin yung chance kasi napakaganda dito sa Expo. Kumbaga parang it's a happiness place. Masaya dito, marami kang makikitang iba't ibang tao. Halos lahat yata ng nationalities ay nandito, bumibisita sa Expo 2020. And I think most of you are wondering kung bakit despite may pandemic, marami pa ring tao ang pumupunta sa Expo 2020. Kumbaga parang baka iisipin ninyo, binabalewala namin yung pandemic. Hindi po. Pag nandito kami sa loob ng Expo 2020, we make sure na nakamask kami. Marami rin kayo makikita dito na parang booth, maliit na booth na sterilizer. Katulad nito. Yan, yung nakikita nyo ba yan? Yan. Yang yelong yan, free sterilizer yan dito. So maraming spots dito ang may ganyan. So dito sa Expo 2020, they see to it na may safety protocol dito para hindi rin masyado kumalat yung virus. Although hindi rin lahat ng pavilions dito naging ligtas sa virus. May mga ibang pavilions, I think Japan and Italy before, I think that was last week of December na nagsara for how many days kasi merong mga nag-positive. Pero yung sa Japan, ang alam ko, hindi sa pavilion mismo, kung hindi doon sa restaurant nila nang galing. But now, open na ulit yung Japan at saka Italy pavilions. Napakaganda kasi ng safety measures nila dito sa Expo 2020. Kumbaga parang hindi ka kabado kapag ka pumasok ka dito. And besides, dito sa Dubai kasi, napakaganda ng vaccination rate meron dito. And 93% dito ng mga residents and locals are fully vaccinated na. So that means effective yung vaccination program ng UAE. Karamihan din sa amin nakatanggap na rin ng booster. Although meron akong mga kakilala na kahit naka-booster na ay nagkaroon pa rin ng virus. But the good thing is, most of them are asymptomatic. Kumbaga wala silang naramdaman. Kung meron man, konting sipon at konting ubo lang. Not like before, nung Delta variant ang meron, na kung saan medyo nagka-problema rin talaga yung UAE that time at nagkaroon din kami ng sandaling lockdown. But with Omicron variant, more or less, very mild, hindi siya severe. So overall, dito sa UAE, of course, meron pa rin talagang pandemic. And we are required to wear mask. Kasi malaki yung penalty pag nahuli kang walang mask. Parang 3,000 dirhams yata. Kung sa Philippine peso yun, multiplied by 14 pesos. So it's more than 50,000 pesos ang penalty kapag nahuli ka na hindi ka gumagamit ng mask. Especially pag nasa outdoor ka. Meron pa din mangila-nila na matitigas yung mga ulo, sumusuot nga sila ng mask pero litaw yung mga ilong nila. But overall, yung mga residents dito talagang nagfa-follow ng health and safety protocol for COVID-19. Ako personally, nabawasan na rin yung pagkapraning ko at kaba ko with this pandemic. Kasi dito sa UAE, parang life must go on ang dating. Kumbaga, we try to be normal. Wala na masyadong restrictions except yung mga social distancing or yung mga wearing of mask. Yung laging pag-i-sterilize, especially ng mga kamay namin, karamihan sa mga tao naman sumusunod sa protocols na yon. And saludo rin ako sa UAE government kasi napakagaling nila kung paano nila hinandle yung pandemic dito sa UAE. Even from the start ng 2020 hanggang ngayon. And I think one of the top countries ang UAE when it comes to handling the pandemic. And even sa vaccination drive, isa rin ang UAE sa may pinakamataas na number of vaccinated residents. So that explains why kung nakikita nyo na marami akong mga videos about Expo and even mga concerts dito sa Expo. Halos lahat ng concerts na ginawa dito, pinanood ko talaga. And awa naman ng Diyos, safe naman. Kasi hindi tayo pwede magpatalo sa virus. Ang importante lang, huwag nating kalimutang mag-ingat. And as long as nag-iingat tayo kahit papano, malaki yung chance na hindi natin makukuha yung virus. Hopefully, things will get better dito sa UAE para sumigla na lalo yung ekonomiya nila and at the same time,
makapagbigay uli sila ng maraming trabaho, especially sa mga kapwa OFWs ko. Kasi during 2020, marami rin ako mga kaibigan na umuwi ng Pilipinas dahil nawalan nga sila ng trabaho. Hopefully, this year 2022, sana gumanda na nga uli ang ekonomiya ng UAE. Para na rin magkaroon kami ng security dito, especially regarding sa trabaho namin. And so far, saludo ako sa UAE government for taking care of us mga expats. Hindi lang nila inaalagaan yung mga locals or yung mga citizens nila, kung hindi even kami mga expats, especially yung mga OFWs. So huwag kayong magulat kung bakit madalas nyo ako nakikita na nasa expo ako. And tonight, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pavilions na napasukan ko ulit. Kasi sa 193 pavilions na meron ng Expo 2020, I'm not sure pero sa tingin ko hindi pa umabot sa 100 pavilions yung napasukan ko. And it's going to end on March 31. So meron pa akong mga oras and as much as possible, babalik ako dito para mapasok ko rin yung lahat ng mga pavilions na meron dito sa Expo 2020. And of course, yung weather kasi ngayon dito, napakasarap, malamig. It's winter time in UAE and bihira umulan dito pero malamig yung panahon. It's an ideal time for gala-gala. So tara, samahan nyo ako. Pasukin natin yung ibang pavilions dito sa Expo 2020.